At gaya ng sinabi ko, yung impeachment na yan, alam mo, nagtataka ako nauna pa yata yung kay Marcos Jr. at yung kay Inday Sara mukhang bitin. Parang, I don't know, I have my doubts on that complaint. Whether yan totoo ba yan o kasama yan sa kanilang mga estratehiya. Kasi pag yan ay na-dismiss, wala, isang taon, hindi mo na mapapailan ng impeachment complaint yan si Marcos Jr. Mag-aantay ka naman ng isang taon. Baka ka ako, preemptive strike yan. Sabi niya, F you up. Alam mo, ang problema sa iyo, ping, kung walang galang na sa iyo. Ang problema sa iyo, gumawa ka ng mga hakbang na talagang pagdududahan ka. Ayaw mong isumpina si Martin Romualdez. Ayaw mong isumpina si Saldico. Ang mga salita mo palaging padepensa kay Presidente Marcos Jr. Nag-resign ka na nga, bumalik ka pa. Pagkatapos, nagagalit ka pag kinikriticize ka. Kasama yan sa trabaho. Pangalawa, masyadong balat kayo nga yung pinaggagawa mo. You pretend to be such a righteous person, and yet you initiated that biggest spending, building, structure fund, yung 32 billion para sa Senate building para maging marangya ang mga opisina ninyo na hindi naman kailangan. Kaya, tapos ito namang isang senador dito, ano sabi niya? Sinisira ninyo yung maasang tao para sa Mr. Senator. Ano ba? Ang tao hindi umaasa, talagang alam na. Ako yung abogado, parang ko nakikinig sa programa natin yan. Kasi ako ang una nagsabi na impeachable ground yung ginawa ni Marcos Jr., Presidente Marcos Jr., nung pinirma niya yung budget ng 2025. Despite the fact that he prepared that under his office sa DBM, at inilagay sa Kongreso, alam niya na nga na ang daming insertions, pinirmahan niya pa rin. Kaya itong programa ito, ang unang nagsabi niya, impeachable ground yan. Pati sa column ko sa Manila Times, sinabi ko yan. Well, nakakuha ng ideya, pailan kaya natin para hindi na ito. Para mayari na natin ito. Unahan natin. Now, as I said also, in yesterday's commentary, sabi ko, yung even assuming, unang-una ba, matulog lang ata sa Committee on Justice yan. Pangalawa, kung yan maihain na, kailangan mo, kung gusto mo ng diretso, 1/3 vote. Diretso ka agad yan sa Senado. Otherwise, magto 2/3 vote ka. Pero, considering the fact na ang dami niyang kaalyado dyan, sobra-sobra na ang kaalyado niya yan talagang talo. Matatalo palagi. Matatalo ang ang botohan. Siguradong hindi matutuloy. Assuming na totoo yung final kasi baka balat kayo lang yan. Kunyari lang para ipakita na merong mga nandyan sa Kongreso na matapat pa sa kanilang sinumpaang tungkulin. Assuming na totoo yan, ang pangamba natin, baka matulong lang yan sa Committee on Justice kasi kailangan susuriin pa yan sa Committee on Justice. Ang Kongreso, Kamara ng Representante, ay magbobotohan dyan. Ay kailangan ng 2/3 vote. Malaking bilang ang kailangan. At since ang nakademanda ay ang presidente ng bansa at ang majority ng partido dyan ay kaalyado niya, mukhang malabo unless na tamaan sila ng kidlat ng enlightenment. Pero malabo yun At gaya ng sinabi ko, yung impeachment na yan, alam mo, nagtataka ako nauna pa yata yung kay Marcos Jr. at yung kay Inday Sara mukhang bitin. Parang, I don't know, I have my doubts on that complaint. Whether yan totoo ba yan o
kasama yan sa kanilang mga estratehiya. Kasi pag yan ay na-dismiss, wala, isang taon hindi mo na mapapailan ng impeachment complaint yan si Marcos Jr. Mag-aantay ka naman ng isang taon. Baka ka ako, preemptive strike yan. Gaya na sinabi ko, nakakaduda. Lalong-lalo na, may lumalabas na dati pala siyang abogado ni First Lady. O di, talagang magdududa ka na. Kaya preemptive strike ang dating ng impeachment na yan. Nauna pa, inunahan pa nila yung impeachment ni Inday. Matagal na nilang preparasyon yan kay Inday sana. Exactly. Kaya nga, dahil may nauna ng na-file, hindi yung second complaint. Pareho yun ang nangyari kay Inday na na-dismiss lang ng Korte Suprema. Alam mo, ewan ko, I'm disappointed with the speaker. Dapat hindi ka na magsalita. Kasi pag nagsasalita ka niya ng walang basehan, lalo akong naniniwala na preemptive strike yan, yung impeachment na yan. Kasi pag nagsalita ang puno, di siyempre susunod yung mga followers mo. Kaya, walang mangyayari. Nagsalita na eh. Hindi ka pa. Sumusubi kayo mga kongresista, pag-aaralan nyo pa lang kung mayroong ground, kung sufficient in form and in substance. Pero if the bossing is already saying na wala, wala na. Tapos na. Pamura-mura pa siya. Ano sabi niya? F you up. Alam mo, ang problema sa iyo, Ping, kung walang galang na sa iyo, ang problema sa iyo, gumawa ka ng mga hakbang na talagang pagdududahan ka. Ayaw mong isumpina si Martin Romualdez. Ayaw mong isumpina si Saldico. Ang mga salita mo palaging padepensa kay Presidente Marcos Jr. Nag-resign ka na nga, bumalik ka pa. Pagkatapos, nagagalit ka pag kinikriticize ka. Kasama yan sa trabaho. Pangalawa, masyadong balat kayo nga yung pinaggagawa mo. You pretend to be such a righteous person, and yet you initiated that biggest spending, building, structure fund, yung 32 billion para sa Senate building para maging marangya ang mga opisina ninyo na hindi naman kailangan. Kaya, tapos ito namang isang senador dito, ano sabi niya? Sinisira ninyo yung maasaan tao para sa Mr. Senator. Ano ba? Ang tao hindi umaasa, talagang alam na kayong mga nandiyan sa Senado, maliban sa ilan na mabibilang mo sa kanang daliri mo, baka wala pang apat. Wala nang tiwala ang taong bayan. Kaya nga, di ba, nagkaroon na ng traction. Yung matagal ko na sinasabi, dapat i-abolish na yung kongreso niya. Dahil nagiging isang inutil na entity. Kaya natatawa na-abuse na lang ako sa inyo. Pareho kayo. Kaya pati tinan mo, pati si Robin Padilla, si Robin, gusto niya na rin i-abolish ang kongreso. Kahit miyembro siya dyan. Kasi nakikita niya uselessness of the body. It has failed. It has failed its task. It has failed to uphold the rule of law. At tinakasan na rin nila ang mga sinumpa nila. Malabo yung mga witness protection program na yan. Kasi, ba't kailangan mo ng mga ilagay under, okay yung under protective custody. Iba yung under protective police custody para hindi tumakas o kaya hindi magpatiwakal. Mababantayan mo 24 hours. Pero yung under protection, witness protection, iba yon. Kasi, pag ikaw pag naaprubahan niya ng korte, ay hindi ka na mananagot sa kasalanan mo. Kahit na umaming kang meron kang kasalanan. Ang nakikita ko dyan, mukhang ginagawa nila ng paraan para mailihis papunta dun sa utak ng korupsyon yan sa flood control. Unang-una, marami ng ebidensya,
marami ng pag-amin. May nagsoli na nga ng pera eh. Di ba? May nagsoli na ng pera. Eh ba, until now, wala. Hanggang ngayon, walang nangyayari sa investigasyon na yan. Whether sa Senado, Kongreso, Department of Justice, Ombudsman, puro forma lang, walang sustansya, walang nangyayari. Kaya ang sambayanan, wala, hindi na naniniwala sa inyo eh. Kahit anong gawin nyo. Halatang halata. Kitang-kita ang ebidensya na pinagtatakpan nyo lang ang tunay na utak ng korupsyon dito sa issue nito. Samantala, Attorney Salo, ano masasabi mo dun kahapon na kasama nga dun sa inilabas na may warrant of arrest, si Senator Bong Revilla, and he opted to go to Camp Crame to surrender po. O, sumuko na si Senator Bong Revilla. Eh, okay naman yung ginawa niya kasi pag may voluntary surrender ka, kung meron ka mang kasalanan, mapatunayan na ikaw ay guilty, that's a mitigating circumstance. 1 degree lower yan, voluntary surrender. Natawa na lang ako eh, wala. Wala pa rin. Wala. Mhm. Alam mo, pero teka muna, alam mo itong si Secretary Boloan, in our previous programs, may binanggit ako sa kanya. Napuri ko yan eh. Kasi yung mga earlier shows natin, kinikriticize ko siya. Kasi nga, masyado siyang low profile. Wala akong naririnig sa kanya. Ano ba ito? Secretary ba ito ng public work? Parang, ano bang project nito? Parang wala. No press con, no statements, nothing at all. So palagi ko siyang nakikriticize noon. Until one time, nagkasabay kami sa isang wedding reception. Lumapit siya sa akin, nagpakilala siya na siya si Secretary Bunoan. Ang sabi ko sa kanya, sabi ko, Secretary Bunoan, kayo pala. Sabi ko, alam niyo, palagi kayo binabanggit sa programa ko. Ang sabi sa akin, uy, salamat naman. Thank you for mentioning my name. Sabi ko, huwag ka magpasalamat. Kasi binabanggit ko pangalan mo, binabanatang kita. Kasi sabi ko, hindi ko alam kung buhay ka pa o ano. Wala akong naririnig sa iyo eh. Tapos sabi niya, binigay niya sa akin ang telepono niya para pag meron kang gustong itanong sa akin o whatever, sabi niya, pagkausap tayo. O madali sabi, kinuha ko number niya, ito nagkataon naman, siguro after 2 or 3 weeks, may nagreklamo sa akin ng isang direktor ng Public Works na binabakalan siya tungkol sa mga contracts doon sa Visayas eh. Tapos, yung nagrereklamo sa kanya, pinadala ako ng video, ng mga pictures, na yung director na yon naka-check-in sa Boracay ng ubod ng mamahaling mamahaling hotel, tapos nakahilata pa siya ro. Basta marangya. O sabi ko yung taong yan, yung director mo, binigyan na raw. Kasi nga, di ba, SOP sa kanila yan, nangihingi sila, kung hindi actionan. O madali sabi, humingi na, binigyan na, milyon-milyon pa yata yung binigay, humihingi na naman. O, alam mo ang ginawa ni Secretary Bonoan? Inimbestiga niya, within a week, tinanggal niya sa pwesto. Kaya napuri ko siya, sabi ko, okay itong maman to ha. O kaya, that one, yung kanyang ginawa na pagtanggal doon sa isang corrupt na direktor na, alam mo, Ana, yung director na tinanggal niya, she ran, babae ito eh, she ran for election as kongresista kasi nag-resign na nga, dami ng pera eh. Ayun, natalo siya. So, yung ginawa ni Secretary Bonoan, plus, yung pag-uwi niya rito, pag-uwi niya sa akin, malaking kalakaran. A circumstance that will show na baka inosente ito sa mga paratang sa kanya. At delikado. Kaya ako, I will suggest, bigyan niyo ng protective police custody si Secretary Bonoan. Kasi kung hindi yan
kasama sa kalokohan, may problema tayo. Baka yan biglang mawala dito sa mundo. Kaya bigyan niya ng proteksyon yan. Delikado yan. Baka maraming alam yan. Magsalita na yan. Dapat magsalita na yung mga dapat magsalita, Attorney Sal, no? Ako, the fact na umuwi yan dito, Mhm. kasi kung guilty yan, hindi mo mapapauwi yan. Mhm. Well, samantala, Attorney Sal, inaresto ng National Bureau of Investigation sila dating DPWH Bulacan Assistant Secretary or District Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza nitong Lunes ng gabi. Ang pag-aresto ay kasunod ng paglabas ng Sandigan Bayan 3rd Division ng mga warrant of arrest at whole departure order kaugnay ng mga gasong graft at malversation. Iniuugnay ang mga kaso sa umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Inaresto ang dalawa ng mga ahente ng NBI bandang alas 8 ng gabi sa kanilang detention facility sa loob ng Senado at pansamantalang ikinulong sa NBI Central Office. Matanda ng 4 na buwan nang nakakulong sa Senado, sina Hernandez at Mendoza matapos silang makontempt dahil sa pagbibigay umano ng maling testimonya. I think on the same warrant of arrest kasama si Senator Bong Revilla, Attorney Sal. Alam mo yung mga, nagtataka ako bakit ang tagal, napakatagal ng pag-usap. Matagal na, halos ilang buwan na ba tayong ganyan? Umami na nga at lahat Ngayon pa lang dumating ang warrant of arrest. Katagal mag-file ng kaso. Wala. Bigyan niya ng ng protection yung mga yan. Hopefully, kakanta na lahat yan. Maliban pa sa mga naunan niya na lang pagkanta ng kanilang partisipasyon. Samantala, Teresa, naglabas ng show cause order ang Senado laban sa dating kongresistang si Saldico at testigong si Orly Gotesa. Matapos silang hindi sundin ang mga subpoena ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng investigasyon ng umano'y korupsyon sa flood control projects. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, tagapangulo ng komite, sila lamang ang mga ipinatawag na hindi dumalo o nagpadala man lang ng legal na kinatawan. Babala ng Senado maaring maglabas ng warrant of arrest laban sa dalawa kung hindi maging sapat ang kanilang paliwanag at maaari rin silang is-cite in contempt. Ipinagpatuloy ng komite ang investigasyon sa flood control scandal kung saan dumalo ang ilang dating opisyal ng gobyerno at mga testigo na sangkot sa umano'y ghost projects at kickbacks. Is that enough, attorney, to compel the two para dumalo sa mga hearings? Ayan, si Ping, Mhm. nung chairman siya, bakit di niya pinatawag siya, si Saldico? Pinabayaan nilang makaalis yan Tapos si Gutesa naman, sa halip na bigyan niya ng proteksyon, pinagdudahan niya pa sa kawalang kakwenta-kwentang ground. Kesyo yung notaryo, ganito. Sinumpaan na nga sa harap niya. Hindi pa rin siya naniniwag, kaya nga under oath Naghahanap pa siya ng notaryo. Puro kabalbalan pinaggagawa ng mga ito. Boying, bulayin muli lang mo. Sana ko pa lang natatawa na ako sa'yo Alam mo ikaw, lahat ng galaw mo, nagpapakita na hindi mo sinusunod ang batas. Bibigyan ko kayo ng sample ng mga ginawa nito. Natatandaan niyo yung kaso ni Pastor Kibuloy? Hindi ba isa siya sa mga nagsasabi na napakalakas ng ebidensya kahit na wala. Wala pa, hindi pa nga nag-iimbestiga Kitebes, ganun din. Kanino pa? Kay Bantag. Tandaan niyo si Bantag. Kaya kita mo, hindi na nagpakita. Lahat ng mga, kay Duterte. Duterte, di ba? Kasama rin siya doon. Paano mo sasabihin na asumbusan susundin niya? Hindi ko maintindihan bakit in-appoint ito. Maliban na lang, of course, para pag bumaba na si Presidente Marcos Jr. at pag merong mga nagdemanda sa kanya, nandun si Ombudsman Boying, protective. Hindi po ba? Kaya, ewan ko ba, basta tama yung sinasabi mo, pag nakikita mo, matatawa ka kasi sa expression lang ng mukha ko alam mo na, sasabihin ko. Nililihis ang tunay na issue kahit ilang beses magpalit ng cabinet, nakaw pa rin sila na sa kaba ng taong bayan. Kaya,
Mapi, sumama ka na sa mga kilos protesta para maramdaman ng administrasyon at ng pamahalang ito na hindi na po pwede yung ginagawa nila. Sabi naman ni Maldita Mi, bakit kaya ang tahimik ng Supreme Court about sa issue ni FPRRD at end ng GAA na 2025? Sana umaksyon na sila, especially yung mga lawmakers or kapwa nila na may alam sa batas, imbis na sila pa mismong gumagawa ng illegal dito sa bansa natin, Attorney Sal. Maldita ka talaga, maldita mi. Kasi hindi naman sa hindi umibig ang Korte Suprema, di ba? Ilang beses natin pinaliwanag sa inyo na gumalaw nga na ang Korte Suprema, hindi ba nag-issue na nga ng order. Lahat ng parties sumite ng kanilang respective memoranda, nagsumite na nga mga abogado. O kaya maghintay na lang kayo. Gaya ng sinabi natin, maselan ng mga issues na nilatag sa hapag ng Korte Suprema. Kaya kailangan talagang bigyan ng full attention, pag-aralang mabuti. Sabi naman, at may dagdag pala si Maldita Mi, sabi niya, puro lang pa-presscon si Dizon at Remulla. Ang laki-laki ng budget nila pero puro pa-interview lang ang ginagawa. O hindi ba? Sabi nga ni Ombudsman Sami, oy, magtrabaho ka, huwag yung araw-araw nagpe-press con ka, kaya hindi mo alam kung trabaho mo. Wala katsawan tuloy siya nung pinalitan niya. Sabi naman ni Hazel Aquino, divert lang yan nila para maiwasan ang flood control dahil lugmok na sila sa kahihiyan mga magnanakaw. Okay, sir. Sumama ka na rin sa kilos protesta, sa mapayapang kilos protesta. Ano na nangyari doon sa yung mga announcement, may rally daw na magdadalawang buwan, wala na namang rally. Ay, nako. People power, feeling ko God's power ang kailangan ng bansa natin to finally put to end lahat ng mga nangyayaring injustices, korupsyon, lahat ng paghihirap na nararanasan ng mga kababayan natin ngayon at marami nang namamatay because na yung mga nasa kapangyarihan walang ginagawa kundi injustices kundi sa kanilang nasasakupan, Attorney Sal. Agree. Maraming salamat sa iyong oras, Attorney Sal. Maraming salamat po sa ating mga kababayan na patuloy pong sumusubaybay sa ating programa. Your last message po, Attorney Sal. Well, ang mensahe natin mukhang talagang tayo nalalabuhan sa mga nangyayari sa ating bansa. Pero tayo rin ang may lumikha ng pamahalaan nito. Kaya palaging nasa ating mga kamay ang kapangyarihan na baguhin ang pangkasalukuyang kalakaran. Tayo ay gumalaw. Tayo'y sumigaw. Tayo'y lumabas sa kalye at mapayapa nating sabihin sa pamahalaan, tama na, sobra na. Magbago na kayo. Kung hindi, babaguhin namin kayo.